Huwag tayong maghanap buhay para lang sa mga pagkain at bagay na lumilipas, kundi sa mga bagay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinabukasan nakita ng mga taong naiwan sa dalampasigan na iisa lamang ang bangkang naroon. Nalaman nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka dahil ang mga ito lamang ang umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtin, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan." Kaya't siya tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos?" "Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay work. At bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Lalong-lalo na po yung mga kapatid natin na nakikinig sa Radyo Maria Philippines. At paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, tayong lahat ay naghahanap buhay para maitaguyod yung ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo na kung ikaw ay may pamilya o kahit ikaw ay walang pamilya, nagtatrabaho, nagsusumikap para mabuhay. Pero alam niyo po, mayroong mas higit na mahalaga na dapat nating unawain. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa ating gospel ngayong araw na ito. Ilang taon ka na nagtatrabaho, napakarami na ng iyong pinagdaanan sa paghahanap ng trabaho, pananatili sa trabaho. Minsan, hindi mo gusto yung kasama mo sa trabaho. Ang daming mga sakripisyo, ang daming mga paghihirap. Basta makapagtrabaho para sa pamilya. Makapagtrabaho para sa pagtataguyod ng mga anak, ng asawa, o kaya naman ay ng magulang. Yung iba ay nagtatrabaho para din sa kanilang mga magulang. Yung iba rin ay nagtatrabaho para kahit sa mga taong hindi naman blood-related, kundi tinutulungan ang kapwa. Naghahanap buhay tayo. Napakaganda ng salitang ito, hanap buhay. Pero mga kapatid, tingnan natin, sa ating mga paghahanap buhay, sa iyong paghahanap buhay, natagpuan mo ba o natatagpuan mo ba talaga ang tunay na buhay? Ito yung napakahalagang sinasabi sa ating gospel. Ito yung paalala ng ating Panginoon Jesus. Maraming mga tao yung naghanap sa Kanya. Siya'y hinanap nila at sinundan pati sa Capernaum. They were looking for Jesus. Sana ganito rin yung paghahanap natin. No? Yung paghahanap buhay ay paghahanap sa Diyos.
Yung paghahanap buhay, paghahanap kay Jesus. Sana bilang isang Kristiyano, nakikita natin si Kristo sa ating trabaho, sa ating pang-araw-araw na paghahanap buhay. Dahil si Jesus yung buhay. Pero dito sa ating gospel, sinasabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang ginawa ko, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay. Alam niyo po, ano ba ibig sabihin dito sa ating gospel? Ano ba ibig sabihin paghahanap kay Jesus? Sabi roon, dalawang klase yung naghahanap. Isa ay yung naghahanap kay Jesus dahil sa kanyang kababalaghang ginawa. At ano ibig sabihin noon? Ito yung palatandaan ng paghahanap nila ng Mesiyas. Kung ang mga taong ito ay hinanap si Jesus dahil sa mga himalang ginawa niya, ibig sabihin, naniniwala sila na si Jesus yung Mesiyas sapagkat ito yung sinasabi sa lumang tipan sa mga propeta kung ano ang mga palatandaan ng pagdating ng Mesiyas. Yung napapalakad yung mga pilay, nabibigyan ng paningin yung mga bulag, no, yung napagsasalita ang mga pipi, nabubuhay ang mga patay. Lahat ng ito, they are signs of the coming of the Messiah. Kaya sabi ng Panginoon, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga palatandaan, sa mga signs, sa mga miracles na nakita ninyo. Ibig sabihin, hindi nila hinahanap si Jesus dahil naniniwala si Jesus na siya yung Mesiyas. Ang sinasabi ng Panginoon Jesus dito sa ating gospel, hinahanap siya ng mga tao dahil nakakain sila ng tinapay. Which means, ang hinahanap pa rin nila ay yung makamundong tinapay. Yung mga bagay na naglalaho, yung mga bagay na lumilipas, yung mga bagay na nawawala. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, isang napakahalagang paalala. Maghanap buhay kayo para sa pagkaing hindi nabubulok, kundi para sa pagkaing nananatili hanggang sa kabilang buhay. Mga kapatid, ito isang napakahalagang paalala sa ating lahat. Sabi nga ni Pope Francis, do not worship your work. Sabi naman ni Pope Benedict XVI, success is not the other name of God. Ang tagumpay ay hindi pangalan ng Diyos. Kasi ang mundo natin ngayon, ang tila ba hinahanap ay success at ginagawang Diyos yung success o yung tagumpay. O yung naghahanap buhay na para bang nakafocus na lang doon sa pisikal na pagkain, sa tinapay, sa mga material na bagay. Bagamat pangangailangan natin, subalit naglalaho, nauubos, nawawala. Kasi kapag doon natin itinuon yung ating pansin, doon natin inilagay ang ating puso sa mga bagay na lumilipas, naglalahot, nawawala, pati yung pananampalataya natin ay affected. Kasi yung tiwala natin, yung pag-asa natin, yung buhay natin ay apektado ng maling paghahanap natin sa buhay. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, hanapin mo ang Diyos. Sa pagtatrabaho mo, hanapin mo ang Diyos. Sa pagninegosyo mo, hanapin mo ang Diyos. Si Jesus. Kaya nga, ito'y isang mahalagang paalala sa ating lahat, mga kapatid. Nakikita ba natin ang Diyos sa mga ginagawa natin? Sabi nga sa Bible, di ba? Seek first the kingdom of God, and everything will be added unto you. Hinahanap ba natin ang Diyos? Hinahanap ba natin ang presensya niya sa buhay natin? Hinahanap ba natin siya sa ating trabaho, sa ating kasama sa trabaho? Mahalaga ang paghahanap sa Diyos. Mahalaga ang paghahanap kay Jesus. So maghanap buhay tayo. Let us work together. Sabi nga, yung salitang Opus Dei, the work of God, magandang tingnan kung paanong ang Diyos ay gumagalaw sa buhay natin at kung paanong tayo nakikibahagi sa paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Allow God to work in us and through us and with us. Mga kapatid, sana po, sa mga nakikinig ng Word of the Day ngayong araw na ito, please, don't worship your work. Don't worship your business. Isa lang yung buhay natin. Maikli lang yung buhay. Baka ginugugol mo yung buong buhay mo para lang sa trabaho o para lang sa negosyo na madalas nawawalan ka na ng oras para sa Diyos. O kaya na may ipinagpapalit mo na ang Diyos
sa pera, sa trabaho, sa tagumpay. Mga kapatid, let us go back to God. Maghanap buhay tayo. Hanapin natin ang totoong buhay, ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami ng iyong mga biyayang hanapin ka. At kapag natagpuan ka, ay panatilihin ka sa aming puso, sa aming buhay, magpakailanman. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.